Ang dapat sanang masayang unang araw ng eskwela nitong Lunes, June 8. Nahuglo na, John! Nahuglo na, John! Nahuglo na, John, ang building, Lord! Napalot ng takot nang bandang alas 7:30 ng umaga. Niyanig ng 7.8 magnitude na lindol ang katimugang Mindanao. Ang tumambad na eksena, mga gumuhong gusali, nawasak na mga kalsada, Hindi ko kasabot. at mga residenteng walang pagsidlan ang takot para sa kanilang kaligtasan. Nandun ako sa alamisa. Sabi ko, Lord, tama na po, Lord. Kung sa bukal po, ano pong kasalanan po namin po, Lord. Pinagsisihan po namin, Panginoon. Parang natruma ako. Bawat simula nung lindol hanggang sa ngayon, hindi ako makatulog ng maayos. Sa gitna ng trahedya, lumutang ang mga kwento ng kabayanihan. Nasa kabila ng takot para sa sariling kaligtasan, inuna ang malasakit para sa kapwa. Gaya ni Lola Floserpida, 55 years old, na sa kabila ng matinding pagyanig ng lupa, walang pag-aalinlangang tumakbo pabalik sa kanilang bahay para isalba ang kanyang apo na si Jace na nooy nasa loob pa. Ang maglola, ligtas na nakalabas ng bahay. Sa kuhang ito naman ng CCTV, makikita ang tindi ng pagyanig sa labas ng bahay ng pamilya Calubia sa Maguindanao. Buong pusong ipinagmalaki ng padre de pamilya na si Maurice na nooy nagtatrabaho sa loob ng airport ang kanyang 6-year-old na anak na si Nathan. Sa kabila kasi ng kanyang kamusmusan, makikita ang mabilis na pag-aksyon ni Nathan. May nag-notify sa tablet niya na there is an earthquake nearby. Dito na naalerto ang bata. Nagsunod-sunod na ng alarm. Tapos nung na-alert siya, pumunta siya sa bedroom. Ang unang aksyon ni Nathan, hindi magtago, kundi puntahan at gisingin ang kanyang ina na si Rachel at ang nakababatang kapatid na si Thalia na nasa kanilang kwarto. I was thinking to wake up my mom because I thought something was gonna fall down. Agad namang lumikas ang mag-ina palabas ng bahay. Sabi na si Nathan sa mama niya na, Mama, that's how I protect my family. Ang pagiging alisto raw ni Nathan, nagmula sa pangarap niyang maging isang fireman tulad ng kanyang ama para makatulong pa sa mas maraming tao balang araw. Good job, Nathan! Sa panahon ng sakuna, kilala ang mga Pinoy sa pagiging matatag at mayroong malasakit sa kapwa, tulad ng Good Samaritan mula Maytum, Sarangani Province. Sa video ito, matapos ang lindol, gumawa sila ng initiative na mamahagi ng pagkain para sa mga evacuee mula sa Barangay Mabay at Old Poblacion. Ang nasa likod ng initiative na ito, walang iba kundi si Melvin ng Barangay Calane. Isa po yung barangay namin sa ginawang evacuation center. Kung kaya't yung mga kaibigan ko po is naisipan po namin na mag-ambagan para po magbigay po tayo ng pagkain, hot meals para sa ating mga evacuees. Dating merchant marine officer si Melvin at ngayon isa ng agricultural entrepreneur. At kung hindi siya nag-aasikaso sa kanyang farm, tumutulong siya sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Na hindi lamang po tayo kumikita para sa ating mga sarili, kundi nakakatulong po tayo sa ating komunidad, sa ating environment. Ang nais daw ni Melvin, maibsan ang hirap na dala ng lindol sa mga biktimang higit na tinamaan. Alam naman po namin na may capacity kaming makapagbigay ng tulong, so ginawa na lang po agad namin na hindi na po kami nag-atubili pang magbigay ng aid sa ibang tao. Dahil sa naging banta ng tsunami, isa sa mga inilikas mula coastal areas si Angelica. Sobrang takot ko po sa sarili ko, sir, kasi ang iniisip ko talaga yung mga anak ko. Hindi ko na inisip na buntis ako. Ang importante sa akin, sir, makatakbo lang ako sa mga anak ko. At para patuloy na maibsan ang kanilang pinagdaraanan, muling maghahanda si Melvin ng pagkain para maihatid sa ating mga kapuso evacuee. So ito po, luto na po yung ating lugaw. Ready na po ito para ipamigay sa ating mga evacuees.
Hangad ni Melvin na sa muntiman niyang handog na pagkain ay magdala ng panandaliang ginhawa sa kabila ng trahedya. Malaking tulong po talaga ang ginawa niya sa barangay namin and very supportive po siya financially, physically, emotionally sa mga activities na nagaganap dito sa barangay. Sa gitna ng trahedya, hindi maipagkakaila ang ating katatagan at pagmamalasakit sa ating kapwa. Dalangin po namin ang muling pagbangon at pag-asa para sa mga kababayan nating nasa lanta, pati na ang pagmamalasakit sa kapwa na may kasamang panalangin para sa pagbangon at pag-asa.